So yan mga kainis, magandang araw, magandang gabi po kung nasan po kayo ngayong araw na to. No? Nandito po tayo ngayon sa boxing gym natin ngayon. So every week laman tayo ng boxing gym natin. Yan, exercise po para matanggal yung mga sakit-sakit natin sa katawan. Ano? Tapos meron nga po pala mga nagtatanong sa akin, hindi raw po ba ako nahihiya sa mga pinagkikukwento ko, sa mga naging experience ko sa buhay ko. Winter, spring, summer, or fall, tuloy ang buhay sa Canada. Sabi ko naman, ba't naman po ako mahihiya? Wala naman po akong ginagawang masama. Nag-share lang po ako ng aking mga naging experience bago ko naabot yung aking munting mga pangarap. Yan. Pero mamaya ko na po ikikwento pagkatapos natin mag-boxing dito, no? Papawis lang po. Grabe. Totoo nga yung sinasabi ni Manny Pacquiao, ang hirap ng training ng boxing mga kainis. Grabe, very basic pa lang yung ginagawa namin pero sobrang hirap na ako. Mahirap talaga maging boxingero. Pero ano lang naman to, exercise lang naman natin mga kainis. Pagod. So yun mga kainis, hindi raw ba ako nahihiya na i-share ko sa mga vlogs ko yung aking mga experience, yung natulog ako sa garahe, yung mga pinagdaanan ko sa buhay, yung mga hirap. Yan, hindi po ako nahihiya kasi may mga nagtatanong doon ba sa vlog mo, hindi mo ba iniisip muna minsan bago mo i-share yung mga minsan yung mga private na nangyari sa iyo? Mga privacy mo, sabi sa akin Sabi ko yung mga sinishare ko lang naman po wala naman ako nakikitang kasalanan doon. Tsaka unang-una, kaya ako sinishare yon sa mga vlogs ko, influencer po ako, sabi ko sa kanilang gano'n. Oo nga, influencer ka. Kaya ang mga kinikwento ko naman po yung mga, syempre yung mga motivation, yung mga inspiration, yung mga nangyari sa akin bago ko naabot. Syempre yung mga pangarap ko na simple lang, mababaw lang na pangarap sa buhay ko, mga kainis. Kaya nga influencer para pamarisan o makapagbigay tayo ng inspirasyon at motivation. So yun, so hindi po ako nahihiya kasi yung iba nga po, di ba, may mga ginagawang kasalanan na nahuli na, di ba? Halimbawa, yung mga magnanakaw na mga politiko, nahuli ng nagnakaw, nakulong na. Hindi nga sila nahihiya, di ba? Kumakandidato pa nga rin nanalo pa nga, di ba? So yun, wala po ako dapat ikahiya sa mga sharings ko, sa mga vlogs ko, sa mga aking mga naging past experience. Ganun po talaga halos lahat naman po tayo sa buhay natin na meron po tayong pinagdadaanan, mga downfall. So wala po akong dahilan para po ikahiya yung mga kinikwento ko po sa mga vlogs natin. At hindi po nakakahiya yung yung natulog ako sa garahe. Hindi po ako nahihiya dyan. Tsaka yung mga kinikwento ko na yung mga real talk natin sa sarili ko, wala po akong ikinahihiya doon. Proud pa nga po ako sobrang proud pa po ako sa mga kinikwento ko. Kasi sa akin, sabi ko nga po sa inyo, sa edad ko po na ito ngayon, awa naman ng Panginoon, komportable na po ako kung ano man po ang meron ako. Kasi para sa akin po, ang importante po ay yung marami kang oras para sa sarili mo. At sa edad ko na ito po, ayoko na po yung yung more sa trabaho, yung trabaho ng trabaho. Ayoko na po ng ganun. Kaya sabi ko nga po sa inyo, nung una pa lang po nung una pa lang talagang nag-focus ako sa goal ko sa buhay para pagdating ko ng mga 40 years old, relax na lang po. Kasi alam naman natin dito sa Canada, pagka hindi mo talaga na-control yung sarili mo, talaga naman pong talagang pagsisisihan po natin. Hindi naman pagsisisihan, kumbaga sabi nga nila, pagdudusahan daw natin kapag hindi natin na-control yung sarili natin sa paghawak ng pera at sa mga kung ano-ano man pong bagay. Totoo naman po talaga yon. So kaya sabi ko, hindi ako nahiya. Siguro yung totoo, marami nagsasabi po talaga, napakayabang ko ron, napakayabang mo. Sabihin mong ganto ka. Ano bang napatunayan mo? Wala po ako napatunayan. Pero sa sarili ko po at sa family ko po, meron po ako napatunayan sa family ko. Syempre, ayoko na po ikuwento, pero bigyan ko na lang po yung mga bagong nakapanood po sa channel natin, yung mga baguhan po sa channel natin. Yan, nung dumating po yung family ko rito, hindi ko po sila pinamanahan ng utang. Kasi po nung temporary foreign contract worker po tayo, ay naging masipag sa trabaho nung temporary foreign contract worker pa lang tayo, bata pa tayo noon. Sinamantala ko po. At yung mga kinikita ko po sa overtime, yung trabaho po, inipon ko po sa bangko. Sa madaling salita po, nung nakarating na po sila rito sa Canada, wala po akong pinamanang utang sa kanila.
mamasahin nila papunta rito, kumuha kami ng bahay, lahat po. Hanggang sa nagkaroon na po ng trabaho yung si mahal na Reyna, nakaporma na po tayo. So yun lang po. At marami po kasi nagsasabi ng yabang-yabang ko, kinikwento ko yun. Kaya ko po kinikwento yun kasi po syempre masaya po ako sa naging bunga ng aking pagtitiis, sakripisyo nung mga time na, di ba, nung contract worker pa tayo. So sabi ko nga po sa mga ilang vlogs natin, napakahirap po talaga pagka ang family natin kasama na natin dito sa Canada. Hindi katulad nung temporary foreign contract worker pa lang tayo, nag-iisa pa lang tayo nun, wala pa tayong kasama. Yun yung time na dapat ay mag-ipon tayo na mag-ipon kasi ang binabayaran pa lang natin nun ay renta sa bahay at ilan pa lang. Pero pagkasama na po natin ang ating mga family rito, syempre po kukuha na po tayo ng bahay, malaking gastos na po yan. Talaga namang todo-todo ay kung baon na po tayo sa utang, ay malamang madadagdagan pa po yung baon natin sa utang. Kasi po iba po ang gastusin pag nandito na po ang ating family. Dami ko sinabi. May mga may mga nagtatanong. Wala naman ako nababasa sa sa comment section natin, hindi ko lang alam kung may mga nag-comment din na gano'n na sana inaano mo na lang, pina-private mo na lang yung mga naging experience mo sa buhay mo, hindi mo na kinikwento, magkaroon ka ng privacy sa sarili mo. Sabi ko wala namang masama po doon kung yung iba nga, 'di ba, yung mga 'di ba sa mga artista nga, 'di ba, inaamin nila na gumamit sila ng mga bawal na gamot, 'di ba? Hindi sila nahihiya kasi may tinatawag nga tayong repentance yung 'di ba, yung pagsisisi, pagbabago. So walang masama po na kung i-share mo yung mga naging experience mo. Ako naman po, ang sinishare ko lang naman po yung mga experience ko, buhay ko, di ba? Yun lang naman wala naman ako kakitang masama doon mas nakakahiya, katulad nga ng sinabi ko, mas nakakahiya. Halimbawa, ikaw nanlalamang ka sa kapwa, di ba? Yun, mas nakakahiya po yun. Halimbawa, nandadaya ka, yung kasama mo sa trabaho mo, ginugulangan mo, nilalamangan mo, di ba? Tapos nahuli ka. Ba't mo ginagawa yan? Bawal yan, panlalamang sa kapwa mo yan, panlalamang sa katrabaho mo yan ba't mo ginagawa yan? Alam mong mali, ba't mo ginagawa? Diba? Yun ang nakakahiya, mga kainags, yung panlalamang sa kapwa. May mga kakilala ba kayong mga nanlalamang sa kapwa? Diba, sa trabaho natin, marami yan, di ba? Marami yan, mga kainags, Hindi mo mawala yan. Siyempre, yung panggugulang sa trabaho, panlalamang yung mapagaang ang trabaho, 'di ba? Maraming yan, mga kainags, Ako naman, hindi ko naman sinasabing malinis ako, mga kainags, maduming tao din ako. Maruming tao din ako, makasalalang tao din ako, pero ang may pagmamalaki ko lang po sa mga kaibigan ko, kapag alam ko pong mali, hindi ko po ginagawa. Kasi po, sabi ko kasi sa sarili ko, at my age, ayoko na yung alam kong mali, gagawin ko pa. Especially mga diska-diskarte. Ako po, Panginoon, yung sasabihin nila na gawin mo yan, hindi na nila malalaman yan, ito lang gagawin mo. Pagka meron po ako narinig na gano'n, na ina-advise nila sa akin na gawin mo yan, hindi na nila malalaman yan kasi masyado ng maraming chechi-burechi yan para imbestigahan pa nila. Pag nakarinig po ako ng gano'n, sinasabi ko po sa mga nag-a-advise sa akin, ay nako, ayoko ng ganyan, pare. Pag sinabi mong hindi na nila malalaman yan, ibig sabihin illegal yung ipapagawa mo sa akin, especially yung mga di ba, ayoko na magsalita. Basta ganoon po, may mga nag-a-advise po sa akin ganoon, mga kaibigan ko pa minsan. Pag alam ko, ay ayoko ng ganyan, pare, ayoko dumihan yung pangalan ko. Sabi ko, pinalaki ako ng magulang ko na wag gumawa ng ganyan, pabihira naman, pare. So yun lang po may naipagmamalaki ko, kahit sa alam ng mga kaibigan ko yan yabang, hindi po, alam po talaga ng kahit sa mga anak ko po, sinasabi ko po sa kanila na wag kayong manlamang sa kapwa, hindi maganda yan, maging patas kayo kasi merong good karma yan Siguro ang kasalanan ko lang po, minsan po hindi ko naman po sinasadya na nakakapagsalita ako, na nakakasakit po ako ng damdamin. Hindi po natin minsan maiwasan yan. Minsan kasi pag sinasabi natin na ay proud ako sa sarili ko, salamat sa mga naging sakripisyo ko sa buhay, yung pagtitiis ko, pagtsatsaga, yung pagsunod ko sa mga plans ko sa buhay, kaya eto siguro na nakukuha ko na kung ano yung gusto kong gawin ngayon sa buhay ko at my age. So siguro pag may mga nakakarinig tayong kakilala natin, kasama natin sa trabaho, yung iba siguro nasasaktan kasi pag naririnig nila, sabi ko nga, at my age of 40 years old, almost semi-retired na ako kasi di ba, nag 32 hours na lang ako kasi gusto ko pagdating ng family ko rito at my age of 40 years old, hinay-hinay na sa trabaho, relax na, gusto ko na pong bilhin yung mga gusto kong bilhin nung hindi ko pa nabibili dati nung ako'y temporary foreign contract worker pa. At saka siguro po ngayon habang nagsasalita ako, marami pong nabubuisit sa akin pagka kinikwento ko yung aking mga siguro simpleng accomplishment lang po sa buhay yung pagbunga
ng aking sakripisyo. Yeah, sabi nga nila focus on your goal. Yan, di ba? Stick to the plans. Yan, di ba? Para pagdating ng panahon, di ba mga kainags, ano? Sabi ko nga di ba? Yung iba nga di ba? Yung sa flood control nga, di ba? Dami ng mga nadadamay ng mga senador. O, di ba? Pero hindi sila nahiya, di ba? Dinideny pa nga nung iba, di ba? Pero marami na nagwi-witness. Di ba? May mga politiko na nagwi-witness na kasabwat, kasama, binibigyan nila ng pera, si ganito, si ganyan, di ba? Mga kainags, ano? Hindi nga sila nahiya, di ba? So, sabi ko, wala akong dapat ikahiya, sabi ko. Wala akong dapat ka maging proud ako kasi wala akong tinatago Yung mga nangyari sa akin, yung mga failure ko sa buhay, mga downfall ko bago ako naging permanent resident sa Canada or lahat-lahat, di ba? Successful naman dahil doon sa mga downfall ko na yon, dahil doon sa mga hirap na dinanas ko, marami ako natutunan doon. Marami ako natutunan doon. Hindi ako bumitaw sa Panginoon nating Hesukristo sa pagdarasal. Hindi ako bumitaw. Tapos bakit ko raw kinikwento pa yung mga nung elementary ako, nung high school ako na hindi ako nag-aaral, bagsak, failed. Ba't ko raw kinikwento pa yun influencer nga ako, yung bihira naman sabi ko nga sa isip ko lang po, parang gusto kong sabihin sa mga nagtatanong sa akin, anong gusto niyo ikwento ko, yung buhay ninyo? Nako, pag kinuwento ko yung buhay ninyo baka lalong magagalit kayo sa akin, pambihira naman. Hindi ko na nga kayo pinapakailaman yung kwento na nga lang ng buhay ko, mga naging past experience ko yung kinikwento ko dami nyo pang sinasabi. Minsan po yung mga nag-a-advise sa atin, yung mga nagtatanong sa atin, hindi naman po nakakatulong yan no? Yan, hindi nakakatulong. Minsan parang, ba't mo sinasabi sa akin yan? Ba't mo tinatanong sa akin yan? Gusto ko nga i-share yung aking naging past experience. Mga naging experience ko para kung sakaling may mga makapanood, at least meron silang ideas, no? Diba? Para hindi na rin nila mapagdaanan yung pinagdaanan ko. Kaya sabi ko nga ganun sabi ko nga dati nung nag-real talk tayo, matagal na mga kainis, mahilig din tayo mag-real talk before. Maraming nagalit sa akin, syempre. 'Di ba? Maraming pong nagalit sa akin nung nagre-real talk pa ako, siguro mga 3 years ago na 'yon, ano. Dami kasi maraming mga nagsasabi, bulok daw yung bahay ko, 'di ba? Alam niyo naman siguro yung kwento na 'yan, nag-real talk ako niyan Bulok ang bahay mo, may multo ang bahay mo kasi luma ang binili mo. Sabi ko, okay na kahit na luma ang bahay ko importante, masaya kami. Nagagawa namin yung gusto namin. Hindi na namin kailangan pumasok sa trabaho kahit day off kami. So maraming nagalit sa akin nun, mga kainags, ano? Dahil daw sa mga pinagsasabi ko. Sabi ko, real talk lang naman Pag akong binibira nyo, hindi ako nagagalit Kasi totoo naman Bulok naman yung bahay ko Luma, di ba? Pero wala nga lang multo, ang bihira naman tapos yung sasakyan ko, di ba? At least, di ba? Hindi ako mayaman hindi yung sweldo ko lang naman sapat lang naman. O di ba? Ba't hindi ka magtrabaho? Tamad ka kasi, sabi naman sa akin. Diyos ko po, sabi ko, ayoko nang magtrabaho habang buhay. Kukuha ako ng bahay na ang presyo ay pagkalaki-laki or bago. Ayoko magtrabaho ng 25 years na magtrabaho. Syempre yung babayaran mo sa mortgage mo, hindi naman biro-biro yan, pambihira. Tapos sasabihin ng iba, ba't di ka magpa-board? Naku po, ayoko po ng kukuha po ako ng bahay para po sa family ko, ayoko na pa magpa-board, no? Pero yung iba gusto nila, pero ako sa akin po ayoko po. Sabi ko, ayoko meron kasing border sa bahay, mga kainex, no? Kasi syempre, yung privacy natin, di ba? Depende yan sa sitwasyon. Sa ngayon, ayoko pa. Pero syempre, sa mga susunod na taon, hindi ko alam. Pero sa ngayon, ayoko muna. Gusto ko muna yung bahay na kukunin ko para sa family lang namin. Yun lang talaga. Tsaka sabi ko nga sa inyo, kahit na walang border, dito sa kinuha ko pong bahay, ay kaya ko naman pong bayaran. No? Diba na hindi nga nag-overtime. So ayan na naman ako, magre-real talk na naman ako. Sasabihin ko na naman yung sa sarili ko. Marami na naman pong magagalit sa akin yan. So sinasabi ko lang naman po buong katotohanan at ayoko pong magsinungaling kasi sabi pa nga nung iba, yung natulog daw ako sa garahe, baka daw ginagawa ko lang yun for content. Naku, hindi po, ayoko pong gawin yun. Lalabas po ang katotohanan kung magsisinungaling po ako dahil po marami pong witness na talagang tumira ako sa garahe. Napakarami pong witness dito dyan po sa Spruce Grove.
Alberta, Canada, ang daming nakakaalam po dyan. Nung tumira ako nung time na yun, aksidente lang naman tumira ako sa garahe. Hindi ko naman talaga gustong tumira sa garahe. Aksidente lang na napatira ako sa garahe. Walang plano, wala sa plano. Yun, wala po sa plano, talagang aksidente lang. So yun. So yun, minsan may mga nag-a-advise na next time wag mo na ikwento yung sarili mo kasi para may, although yung iba naman nagmamalasakit sa akin, hindi mo naman dapat ikwento yung buong buhay mo, yung mga private experience mo, sabi nila. Pero siyempre ako pa rin yung masusunod, mga kainags, ano? Ako pa rin yung masusunod kasi buhay ko naman yan, diba? Kaya sige, minsan mag-real talk ulit tayo. Bihira, marami na lang magagalit sa akin ito. Kaya may makakilala tayo minsan na iba na yung tingin sa atin, no? Pailalim na yung bihira. Ang bihira, oh. Sabi ko nga po sa inyo, marami nga po nagsasabing kuripot ako. Wala naman po masama sa pagiging kuripot, di ba? Pinaghirapan natin yan. Siyempre, di ba? Na marami nagsabi, napaka-kuripot mo. Siguro naman po, hindi naman po kasalanan ng pagiging kuripot. Kumbaga, marunong lang talaga. Marunong ka lang talaga sa pera kasi nga nanggaling tayo sa hirap. At alam natin, na kapag walang-wala tayo, alam natin na mangyayari. Kasi po ako talaga, galing ako sa walang-walang zero talaga ako. Walang-wala talaga ako. Napakahirap po talaga pag walang-wala. Kaya importante po talaga, mag-ipon po talaga tayo para pagdating po na pangangailangan na meron po tayong mabubunot. Nako po, Panginoon talaga naman. Ayoko na po yung ganyan, yung walang-wala. Nako, ang hirap talaga. Kaya ayoko na pong maranasan yan. Hindi ko naman po sinasabing maraming ako ngayon. Sapat lang po, tama lang po. Basta wala lang yung walang-wala. Mahirap kasi yung walang-wala. Mahirap po. Pag yung paycheck to paycheck lang, nako po, Panginoon, napakahirap talaga niyan. Ito, kukuha na naman ng yung mga sa food bank. Ito, food bank kasi ito, mga kainags, ano. Yan, mahirap po yung walang-wala. Nako. Napakahirap. Naalala ko yung dati, yung nanay ko, no? Nung estudyante pa lang kami, nasa Mindoro kami. Nanay ko talaga umiiyak, kitang-kita ko yan. Sinasama ako sa pangungutang. Sabi ko, ayoko ng ganitong buhay. Nung nag-aaral pa ako sa Maynila, sabi ko nga sa inyo, naikwento ko nung nakaraan, ayoko na ulitin eh. Hirap talaga nung walang-wala. Kaya sabi ko, pag ako nagkatrabaho, hindi ko sasayangin, mga kainags. I will never waste every time, every minute, every penny. Sabi ko gano'n. So yan, ano lang to, mga kainags, inspirasyon, motivation lang naman yung binibigay ko sa inyo. Tsaka wala akong dapat pong ikahiya. Bakit ako mahihiya? Wala akong dapat ikahiya. Influencer ako. Gusto kong kahit mga ilan may makapulot ng inspirasyon, motivation. Di ba, mga kainags, ano? Yan. Kahit ganito po ako, kahit na mukhang mayabang po ako, hindi naman po ako talagang mapanlamang sa kapwa. Yan. Yung mga talagang nakakilala sa akin, mga kainags, mga kaibigan ko talaga, ilan lang eh. Actually, introvert nga ako, introvert. Ibig sabihin introvert, doon sa mga hindi po nakakaalam, wala po ako masyadong kaibigan. Iniiwasan ko pong magkaroon ng maraming kaibigan or masyadong maraming kaibigan. Kakilala po, napakarami po nating kakilala. Pero yung sasabihin nyo na tropa talaga, kadikit ko, paglabas namin magkakasama po, wala po akong gano'n, ano. So mas masaya po ako na ganito lang, chill. Introvert. Pag may sa trabaho o sama-sama, ganun lang. Paglabas ng trabaho, wala nang mga party, wala nang ganto-ganto. Minsan, sabit-sabit lang. Kung nakikita nyo kami, pumupunta kami sa Abraham Lake, once lang yon. Pero hindi talaga yung as in todong tropa talaga. Mas gusto ko po kasi yung ganito, yung yung pa-chill, introvert, ganon. Wala talagang sobrang ka-close na tropa talaga. Diba? Kasi sabi nga nila, yung pagiging close natin sa tropa na yan, subok na po to, sigurado na po, no? At siguro, alam ko, naranasan nyo na rin siguro to, na meron kayong sobrang close na kaibigan ninyo, nakatropa ninyo, tapos nag-away din kayo sa bandang huli, diba? Sabi nga nila, mabuting kaibigan, masamang kaaway. So masakit yun, mga kainags, ano? Pagka nag-away kayo ng kaibigan mo, kasi sobrang dami ng pinagsamahan nyo, ganun kasakit yun. Tapos mortal mo ng kaaway ngayon, nagbibirahan na kayo, o diba? Unless kung diba, hindi mo naman siya masyadong tropa talaga, hindi mo siya ka-close talaga, o tropa lang kayo, wala, chill lang. Tapos nakaaway mo, syempre hindi naman minsan magkakasundo yan eh.
Di maiiwasan, o di ba? O nabuwisit sa'yo or nabuwisit ka sa kanya, o di ba? At least hindi masakit kasi hindi mo naman siya sobrang ka-close, di ba mga kainags? Ano? Real talk lang tayo. So totoo yun mga kainags. Yun ang nangyayari talaga. Init na. Inaalangan natin yung heater natin. Laksan natin ulit. So yun mga kainags, ano? Kaya hindi, may mga nagtatanong lang, bakit ba't kinikwento mo yun? Wala ako sa, actually doon nga sa mga nagsasabi, parang gusto kong balikan sila, no? Ba't ikaw? Ayaw mo ikwento mo na nanggulang ka sa trabaho, nanggulang ka sa kapwa, nilamangan mo yung katrabaho, hindi ka pa nahihiya doon? Dapat yun, doon ka mahiya. Kaya lang hindi ko na sinasabi mga kainis, no? Baka kaya sabi ko wala akong dapat ikahiya, di ba? Sabi ko proud nga ako eh. Tsaka content creator ako, influencer. Gusto ko maging magandang ehemplo. Kaya siguro lang marami nagagalit sa akin kasi pag nagre-real talk ako, marami sigurong nasasaktan, marami sigurong tinatamaan, pero real talk yan ang katotohanan. Sabi nga sa English, truth hurts though. Oh, di ba? Kaya may mga kakilala ako, may mga kaibigan ako, talagang hindi na rin maiwasan na syempre tinatamaan sa mga real talk natin. Gagalit sila sa akin. Pero sabi ko na lang sa sarili ko, sana hindi nyo ginawa, 'di ba? Nahuli kayo. O na ano yung pangalan ninyo, na kayo ito, ganyan kayo. Tapos, 'di ba, pag nag-real talk ako, di ko naman binabanggit ang pangalan nyo. Marami namang ganyan. Nag-react kayo. Ba't kayo magagalit? Di sana hindi nyo ginawa. Alam nyo yung mali, malalaki na kayo, matatanda na kayo, hindi nyo dapat ginagawa yan kasi alam na natin ang mali at tama. Pero sabi ko nga mga kainis, ano, makasalanan din akong tao, maduming tao din ako, hindi ako malinis. Pero sabi ko nga, pag alam kong mali, hindi ko ginagawa. Yun lang yun. Mas maganda kasi yung wala tayong tinatago, malinis ang konsensya natin. Ako, sa akin, ganun ako mga kainags, ano? Ayoko magbuhat ng sariling bangko, pero sinasabi ko lang. Kasi nga dahil doon sa naging topic natin na bakit hindi ka ba nahihiya sa mga kinikwento mo, sa vlog mo? Para nakakainis no? Ba't ako mahiya? Ako nga hindi nahiya Kayo nahiya pa kayo sa mga kinikwento ko. Abay, mahiya naman kayo sa sarili nyo. Abay, baka kayo mga nagtatanong sa akin na hindi ako nahiya baka hindi nyo alam. Na alam namin, di ba? Parang ganoon no? Na-report na nga ganito, nabisto na nga kayo, ganito, nalamang kayo, di ba? Ganito talaga sa trabaho, di ba? Kahit kayo, may mga kasama kayo sa trabaho, di ba? Na mapanlamang talaga sa kapwa, nanggugulang. Meron yan, hindi mo mawawala yan. Real talk lang tayo, mga kainags. Kaya nga merong kantang di ba? Bakit ako mahihiya? Tara na, baka pinagtitinginan na ako rito sa, kasi sitro yan Tsaka baka pumangit ang panahon natin. Ang ganda ng panahon natin ngayon, walang snow mga kainags, yan, bihira na. Ang daming sinabi. Napagod kasi ako doon sa grabe yung training. Hirap talaga pala, pero ang sarap ng pawis, mga kainags, ang sarap ng pakiramdam pagkatapos. So yun lang mga kainags, hanggang dito lang po yung vlog ko. Don't forget to subscribe, click the like button, leave your message. Maikli lang po ang buhay. Gumawa tayo ng mabuti, maging patas tayo, maging honest tayo, para merong good karma na bumalik sa atin. Diba? Maraming salamat po at hanggang sa muli.